Santa Maria. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Mga anak ko! Wala din ilalay pagkaganda makapapay Magandang araw, Ginong Ibarra. Magandang araw, Elias. Salamat sa iyong pagbisita. Umupo ka. Wala po kayong dapat na ipagpasalamat sa akin dahil kayo po ang nagligtas ng aking buhay. May layas na po sana akong hingin na utang na loob. Sabihin mo ka na yan. Kung pwede sana ipaglihim mo ang aking sinabi sa loob ng simbahan. Huwag kayong mag-alala. Alam ko kayo pinag-uusig pero wala akong plano magsuplong. Hindi po ito sa aking kapakanan lamang kundi sa inyo rin po. Anong ibig niyo sabihin? Gagawin ko pong malinaw ang aking payag. Upang hindi kayo mapahamak, mas mainam na ipakita niyo kayo'y mahina kaysa ipakita niyo sa kalaban na kayo'y handa at nagtitiwala sa lahat. Mayroon ba akong makaway? Lahat ng tao ay may kalaban, Ginoo. Mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa taong may pag-iisip. Yan ang batas ng buhay. Sabihin mo sa akin kung sino aking makaway. Isa lamang po ang masasabi ko. Ang lalaking namatay ay narinig kong nagbanta kagabi. Sinabi niya sa mga taong kausap na hindi kayo kakainin ng mga isda tulad ng inyong ama. Napansin kong ilang araw na siya nakikipag-usap kay Nel Juan upang pangasiwaan ng gawain ukol sa pamuyos. Ipinakita niya ang kanyang pagiging biyasa, subalit hindi naman siya humingi ng mataas na sahod. Naginala ako sa kanyang ikinilos, kaya nandito ako upang bigyan ka ng magala. Kung hindi siya matay, sana'y natutuklasan ko ang mahalagang impormasyon. Kung nakaligtas siya, hindi siya maiusig. Kusa siyang hinatulan ng Diyos. Sino po ba kayong talaga? Nawalan ako ng tiwala sa tao, kaya't naging lubusan ang pananalig ko sa Diyos. Walang katarungan ang tao kung humatol. Mag-iingat kayo. Kailangan manatili kayong ligtas upang sa kapakanan ng ating bayan. Isipin ninyo ang pinakahamang na pagsaskalo ng babae ng 8 kwarta para sa mga gawat ng ibang bansa para sa kanyang pagamutan. 8 kwarta? Iyan ang katotohanan ay siya dapat katulad ng gustong maging maputing Kastila. Teka lang ang padala. Mabuhay na lahat. Ngayon pa lamang ay nagparusahan ang ama ng ulupong. Ako ang pakinggan naman ninyo sa aking sasabihin. Pinag-iwas-iwasan ko itong taong ito, subalit ang Diyos ay dinala ito sa akin upang ako ay magsuplong. Mabuting tao ng aking ama, siya ay naglingkod ng matapat sa bayan, nagtiis ng kalungkutan para sa isang anak. At ang paring ito ay pinakain ito sa loob ng aming tahanan. Ngunit ano ang kanyang ginanti? Pinausig niya ang aking ama at pinabilanggo. Hindi pa iyon naging sapat at ang pati na rin ang libingan ng aking ama ay kanyang hinamak. Ngayon ay nagpatuloy pa rin ang kanyang paghahamak at pag-pulisa. Kayon ay makapangyarihang taong mga lipunan. Hindi ba karapat-dapat naman siyang mamatay? Sana nagting pinalaman si Ibarra sa sinabi ni Padre Damaso upang hindi na sana nagkagulo. Naiintindihan ko si Ibarra sapagkat mahirap magtipi kapag ang namayapang ama na ang lapastangan. Bagay na akala ni Ibarra na kakampihan siya ng taong bayan dahil sa ginawa nila ng kanyang ama. Padibasa kasi kakulangan ng taong bayan ang pagkakaisa, samantala ang mga pari at mga mayayaman ay nagkakaisa. Hindi lamang mapatawad si Crisostomo Ibarra sapagkat nawalan lamang ng malay si Padre Damaso at hindi siya nasaktan.
Huwag kang mag-alala, Maria Clara. Ako ang gagawa ng paraan upang magkausap kayo ni Ibarra. Sinabihan ako ni Padre Damaso na sirain ang pag-iisang dibdib nila Maria Clara at Crisostomo Ibarra. At kapag hindi ko yun ginawa, mapaparusahan ako, hindi lamang sa lupa, pati na rin sa kabilang buhay. Sinabihan ako ni Padre Sibila na huwag ko nang papatuloyin si Ibarra sa aking tahanan. Kapalit ng utang kong 50,000, pinapili nila ko kung ano ang mas mahalaga sa akin. Huwag ka nang umiyak, anak. May papakilala si Padre Damaso sa iyo, ang kanyang kapag-anak na dumating galing sa Europa, at siya ang iyong maging katipan. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Santiago? Nalulong ka na ba? Ano ang akala mo sa iyong anak? Para mong magbabayad ng baro, magbabayad ng nobyo? Ganyan din ang aking salubin. Mayaman si Crisostomo Ibarra. At ang mga Kastila ay nagpapakasal lamang para sa salapi. At wala akong magagawa dahil kanila akong titiksin. Ipinahanap ko na po kamahalan. Ngunit may isang binatang taga Maynila ang gusto kayong makausap. Kayo daw po ay palaging may panahon upang mapairal ang katarungan. Tila ang binatang ito'y kaaway ni Padre Damaso dahil sa sermon. At mayroong pang isa? Baka naman gusto ng kurang yan na magkagulo ang lalawigan ito. O baka naman iniisip niya na siya ang makapangyarihan dito. Papasukin ang binata. Sino sa inyo si Padre Damaso? Hindi po namin kasama si Padre Damaso. Hindi nakasama si Padre Damaso dahil siya po ay nakasakit. Samahan mo ako mamasya pagkatapos ko magpag-usap ni Ginoong Ibarra. Ngunit, General, nais ko lang sana ipaalala sa iyo na si Ibarra ay isa ng eskomunikadong tao. Ang iyong magandang kalooban na hindi ko malimutan habang ako nabubuhay pa. Kaya ako ay hihingi ng pagkataon na ako ay mabubuhay sa kinabukayan ng aking mga magulang. Masisisa dito. Kunin mo ang latigo. Damas, maganda ikaw! Itigil mo yan at ako'y nalulungkot. Baila! Baila! Ba't hindi ka man lang bumati ng magandang gabi? Pakainin siya at kamutin ang kanyang mga sugat. Huwag niyong hayaang malapastan ang babae ito. Bukas ay dadalhin siya kay Ginoong Ibarra. Don Filipo, bakit ba nandito sa kabisan si Ibarra? Baka magkagulo na naman. Ninaramdam ko pong hindi ko magagawa ang iyong pinag-uutos. Si Ginoong Crisostomo po ay nag-abuloy ng malaking halaga at may karapatan siyang manatili dito sapagkat hindi naman siya nanggugulo. Hindi ba't kasamaan ang sakta ng isang mabuting Kristiyano? Panagutan niyo ang mga bagay na ito sa harap ng Diyos. Pananagutan ko ang mga bagay na may sarili akong kapasyahan. Hindi naman namimilit si Ginoong Crisostomo na makipag-usap, kaya't maaari siyang layuan ng mga taong may ayaw sa kanya. Ngunit siya ay isang mapanganib na tao. Sa aking kaalaman, siya ay kausap ng Kapitan General at Alkalde sa buong maghapon, kaya wala kayong dapat ipangamba sa kanya. Aalis muna ako. Huwag ka munang umalis, Ginoo. Sasayaw pa si Nang Kaladria. Magaling ka naman yun. Sayang. Pangako, pabalik ako. Pasok. Magpapaalam ako, Ginoong Ibarra. At pupunta ako sa Batangas upang makita si Maria Clara na may kasakit. Paano mo pa yan napatigil ang kaguluhan kanina?
Kilala ko kasi ang dalawang magkakapatid na yun. Minsan ko na rin silang tinulungan. Paano mo nalalaman ka? Dahil ang kanilang ama ay namatay sa palo. Sino ka? Ako si Elias. Hinahanap ko po si Don Pablo. Ah, ikaw pala. Sumama ka sa akin. Ginoo, ikaw ba si Elias? Ako po. Nandito po ako upang humingi ng tulong para sa aking kaibigan. Bakit ka ba nandito? Alam mo ba kung ano ang lugar ito? Kami ang mga itinakwil ng bayan at pinag-uusig ng bayan. Bakit po? Ano po nangyari, Ginoo? Noon, isa kang mayaman na pamilya at isang masayang pamilya. Ngunit nagbago ang lahat ng inilapastangan ng aking anak na babae at ang aking anak na lalaki ay ipinakulong sa kasalanan ng hindi naman niya ginawa. Kasalanan ito ng guna. Parehas na po pala tayo ng isinapit, Ginoo. Wala na sa akin ang lahat at ipinag-uusig ako ng batas. Ako na nawalan ng lahat ay tinatawag nilang bilang isang tulisan. Huwag kayong mag-alala. May paraan pa upang ipaglaban mo ang iyong karapatan. Kung gayon ba, sasama ka ba sa amin, Elias? Hanggat may pagkakataon, lalaban ako para sa aking karapatan. Yaman kami inyong kilala. Sana'y pahiramin ninyo kami ng kaunting halaga. Kilala ko po kayo. Kayo si Bruno at ang kapatid niya naman ay si Tarsilo. Alam ko rin na ang tatay niyo ay namatay sa palo ng isang sundalo at wala rin kayong planong maghiganti. Ngunit Ginoo, pahiramin niyo lang kami ng kaunting halaga. Hindi sa akin at sa labing ito, Bruno, kundi ibinigay lang ito ng Ginoong Krisostomo para sa mga naglilingkod sa Kanya. At hindi katulad ng tatay niyo na matapang, ang duwag ay hindi kailangang maglingkod. Sumang-ayon na tayo. Ang mabitay at mababaril ay iisa lamang. May katuwiran ka, ngunit paano ang ating kapatid na babae? Huwag kang mangamba. Ang kwarta iyan ay galing kay Ibarra at malakas siya ay Kapitan General. Ano ay kakatakot natin? Kaya ba ang gusto mo? Ngunit paano ang ating kapatid na babae? Magkano ang ibibigay ninyo? Huwag kayong mag-alala sapagkat mayaman si Ginoong Ibarra. Payag ako. Ibigay niyo ang kwarta. Bukas ay darating si Ginoong Ibarra na may dalang armas. Sa gabi ng ikawalo sa Makalawa, pumunta kayo sa libingan upang tanggapin ninyo ang utos. May panahon pa upang makahanap kayo ng kakampi. Ano sila nakatira dito? Ang pangit ng mga gusali. Mag-ingat ka nga, Tiburcio. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Naiinggit ka lang sa akin. Oo, naiinggit ako sa iyong bro. Umuwi na tayo. Huwag mo na siyang pansinin. Hayaan mo, turuan ko na leksyon ang babaeng ito. Hindi mo ba ako kilala? Hindi mo ba alam na hindi ako taga-lalawigan at ako'y taga-Maynila? Napakalaking kahiyan ng iskandalo ito. Huwag ka lang mag-alam, Kura. Mabuti pa't iuwi niyo na ang iyong asawa, Don Tiburcio. Gusto mo bang sumama sa kasulatan? Hindi na po kailangan. Inay! Inay, nandito na po ako, Inay! Inay! Ay! Inay! Inay, nandito na po ako! Inay! Inay, nandito na po ako, Inay! 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 Ikaw na ba yan? Inay! 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 Nakikiramay ako sa iyo, bata. Pwede niyo po ba akong tulungan ilibing ang aking ina? Gustuhin ko man, bata, ngunit hindi ko kaya. Dahil 2 araw na akong walang kain. Kung mamatay man ako, sana'y silaban mo ako. Parehas ng iyong ina. Kabanata 64 ng No Limit Tangere,
Si Crisostomo Ibarra ay nagbalik sa San Diego matapos ang kanyang paglalakbay sa Europa. Nagkaroon siya ng isang pagpupulong sa Padre Salvi na nagpapakita ng galit at inggit sa kanya. Nais ni Padre Salvi na mawala si Ibarra sa